Hey guys! So in this video, share ko naman sa inyo yung mga naging learnings at natutunan ko about what happened to my Maya account where fraudster able to took all of my Maya savings, use my Maya credits, and also Maya loans. And it's a very stressful experience kasi alam mo yung ninakawan ka na tapos nag-autang ka pa. So sobrang stressful ng ganitong experience and still under investigation pa rin naman siya. So still hoping for positive result or positive response feedback galing kay Maya. Madami ako napansin na naging victim din ng ganitong text hijacking scams na tinatawag ni Maya. Yung iba pa nga hindi lang Maya, pati yung mga banks like GCash or PNB. So madami ako napansin na madaming nabiktima ng ganitong tax hijacking scams. So, very unfortunate and very sad lang din na isa ako sa naging victim ng ganitong ongoing scams. Sa itinagal-tagal kong paggamit ng mga online banking, digital banking, hindi ko inaasahan na mangyayari itong parang isang bangungot kasi sobrang nakaka-depress talaga siya mga palangga kasi alam mo yun, nipon mo yun lahat ng sobrang tagal and then suddenly mawawala na siya na parang bula. So very, very nakakalungkot. Tsaka very alarming din itong ganitong mga pangyayari nowadays. But I still do believe pa rin naman na everything happens for a reason. Maybe this is really one of the lesson na kailangan ko talagang laging itatak sa utak. Sabi nga ni Maya, itatak lagi sa utak. So, ayun. Kailangan dapat ko talaga siyang ma-make sure na hindi na ito mauulit. Especially nowadays na karamihan ng mga banks is lumilipat na gumagamit na ng mga online banking or digital banks. Kahit yung mga traditional banks, meron na sila ngayon mga digital banks na in-offer para maging convenience or para makasunod sa uso kasi more on online na ngayon, more on digital na ngayon. So, I guess this is something na kailangan ko talagang i-enhance yung protection ko pagdating sa paggamit ng mga online banking or digital banking. So, number one na natutunan ko is to separate my savings from my e-wallets o yung mga payment methods na ginagamit ko everyday sa mga pambayad online. So, I have to separate my savings. So, I guess isa din ito sa mga kailangang i-improve ni Maya dahil nga ano siya, all-in-one na siya, everything in the bank. So, all-in-one siya si Maya, kaya naman nagagamit ko talaga siya lahat sa mga pagbabayad ng bills, madali lang yung transactions. Yun nga lang, sobrang accessible agad yung savings account mo. Yung pagkalagin mo pa lang sa Maya app, konting swipe mo lang, makikita mo na agad at ma-access mo na agad yung Maya savings mo. Pati yung iba mga features niya like Maya credits or personal loan. I'm hoping in the future na ma-improve ni Maya yung kanilang protection sa kanilang savings account, like maybe lagyan mo lang sana nila ng PIN code bago ma-access yung savings. So, di kaya sana additional OTP man lang bago makapasok sa savings, ganun. So, I hope that's something na ma-improve nila para magkaroon ng protection, magkaroon man lang ng security yung mga depositor na safe itong savings account ko, kahit mahack man yung Maya account ko, okay lang kasi may additional protection pagdating dun sa Maya Bank, which is savings naman siya, separate naman siya sa e-wallet. So, I hope that's something may improve ni Maya in the future. Pero, for now, dahil wala pa silang action na ginagawa for that, so moving forward, ang gagawin ko na is to separate my savings account from e-wallets na mga ginagamit ko sa mga pambayad, sa mga merchants. So, kailangan nakaseparate na siya para in case man na ma-compromise yung mga e-wallets ko, okay lang kasi protected naman, hiwalay naman yung savings account. At ang pangalawa ko naman natutunan is always call the bank. And I guess this is one of my biggest mistake about what happened to my Maya account nung na-receive ko yung text message galing sa official messaging system ni Maya na there's a deposit in your account. So, next-expect ko naman, I assume na baka nga meron na return na payment sa akin. So, since galing naman siya dun sa messaging system ni Maya, so I assume na legit siya without calling the bank to verify it. And out of curiosity, naging padalos-dalos ako that time. So, kung itinawag ko na lang muna sana yun sa banko to verify kung ano yung nangyari, kung totoo ba to or legit, or what's in this message na to. So, di sana naiwasan na prevent na mangyari yung ganitong hacking. Very disappointed na naging padalos-dalos ako that time na kasi parang nag-assume na lang ako na okay, legit naman siya, gaya naman siya sa official messaging system ni Maya, then possible this is legit. So, nag-assume agad ako ng ganun without knowing na may mga nangyayari pala mga ganitong scams or alam mo yun. So, ayun, naging padalos-dalos ako. Kaya, moving forward talaga, ang gagawin ko na is
either i-deadma yung mga messaging, kahit man yung official messages man yan, or kahit galing pa yan mismo sa bank, mapa-email man yan, or mapa-text. So, two responses na yung gagawin ko moving forward. Either i-deadma na lang siya or itawag sa bank. Although very inconvenience din na kailangan mo pa tumawag sa banko para i-verify yung mga information na galing rin naman sa kanila. So very inconvenience siya, pero mas malaki yung magiging inconvenience na kapag hindi natin ma-verify sa banko, tapos nagpadalos-dalos lang tayo, nag-a-assume lang tayo ng mga nangyayari, and then alam mo yun, sa uli yung pagsisisi. So mas malaki yung mas malaki yung risk na nag-a-assume na lang sa sarili without verifying to the bank. So I guess that's one of my second lesson na natutunan ko. And third lesson na natutunan ko is always use bank app to log in. And I guess that's also one of something na kailangan ma-improve ni Maya. Kasi every time na nagpa-process ako ng payment sa mga merchants, using my Maya account, aside from Maya debit card or aside from Maya QR code, so meron silang option to use your username and password para makalagin sa Maya to complete your payment. And honestly, sa lahat ng mga passwords ko, yung Maya account lang talaga hindi ko talaga makalimutan. Kasi every time nga nagpo-process ako ng payments, I always use my username and password. Ayun, I guess, yun yung kailangan ko na iwasan sa susunod. And I guess that's something na kailangan ding i-improve ni Maya, na wag na nilang ipagamit yung mga username and password kapag magpo-process ng payment. So, dapat itigil na yung paggamit ng username and password. Either gumamit na lang ng QR code o di kaya debit card, nang sa gayon, hindi accessible ng mga merchants din yung Maya account. I also tend to access my online accounts, mga palanggas ng mga browser, pero dahil dito sa incident na to, so iniiwasan ko na siya. So, instead of logging in sa mga online browser, kahit official bank pa yan, official website pa yan ng mga banks, so I guess it's much better na lang talaga to rely doon sa kanilang official banking app, which is yung mismong app talaga nila na binigay for you to log in or to manage your accounts. Kasi sobrang hirap na ngayon sa online, na lalo na kapag browser, parang di mo na malaman kung kung totoo ba tong browser na to, hindi. Kasi sobrang nag-i-improve na yung mga scammers, mga fraudster ngayon. So, ayun, nakakatakot na mag-login ng online account gamit ng mga browser. So, I guess, much better na I'll be using their official banking app na lang moving forward instead of logging in sa mga browsers. And moving forward as well, pagdating sa mga online payments, hindi ko nagagamitin yung mga username and password ko. I will be using this time na yung mga credit card ko, di kaya QR code, instead of using my online credentials. At ang number 4 na natutunan ko is always choose secured banks for savings. So, one of the reason din kung bakit ko ginamit si Maya as my official savings account, dahil nga dun sa in-offer nila na high interest. At for the past years na paggamit ko ng Maya, medyo nakampante ako na ay okay lang, mataas yung interest na nakukuha ko, ganun. So I became a fan of digital banks na nag-offer ng mga interest, kasi nakaka-motivate siya na nakikita mo nag-grow yung pera mo dahil dun sa interest. Pero after this incident ng ganitong mga hacking, I realized na ahanin ko yung mga high interest na in-offer ng mga digital banks kung hindi naman secured yung savings ko sa platform nila. So, parang baliwala lang din lahat ng mga high interest na ino-offer nila kung hindi naman protektado yung pera ng isang depositor sa kanilang account or sa kanilang system. Parang very useless yung mga high interest na makukuha mo, or mataas nga yung interest na makukuha mo pero hindi naman pala protektado yung savings account mo. Madali lang siya ma-access ng mga fraudster o ng scammer. So, I guess, so yun, moving forward, I will be choosing a bank na talaga na kung saan secured pagdating sa savings account. Kasi, nakaka-stress ng ganito mangyari na you save for ng pagkatagal-tagal, pinag-ipunan mo siya ng sobrang tagal, tapos maglalako na lang siya. Kasi, savings is a savings, diba? Hard-earned money natin yun. So, yeah, moving forward na lang talaga, ayun, I'll be choosing the bank na nag-invest sa security ng kanilang mga depositor, sa proteksyon ng kanilang mga depositor sa mga savings account. And number 5 is do not click any links. Minsan natatawa ako sa mga katangahan at kabobohan ko, pero ito talaga yung pinaka-main reason kung bakit nangyari ang lahat. Naiinis ako sa sarili kung bakit ko na-click yung link. Yung parang gusto kong i-rewind lahat ng nangyari, na hindi ko na sana dinedma ko na lang sana. So, nakakainis na
kapag iniisip ko yung mga nangyari, yun lang yung time ng incident, ganun. Na parang gusto mong balikan na sana hindi nangyari to. Pero at the same time, naiinis din ako sa mga bangko na hindi nila napoprotektahan yung kanilang mga system. Like, I know spoofing siya maybe, pero ongoing pala yung case na to. Lately ko na nalaman na ongoing na pala tong case na to. Pero bakit nangyayari pa rin? Bakit may mga nai-scam pa din? Bakit may mga nagiging victim pa din? 'Di ba? Parang hindi sapat yung kanilang mga action na ginagawa for now. Bakit hinayaan nila na ma-access ng mga fraudster yung kanilang mga system? And I guess very alarming ng ganitong mga incident na nangyayari, especially nowadays na more on digital banks na ngayon. Karamihan ng mga tao nagsasave na sa mga digital banks, sa mga online banking, ganun. So very very alarming talaga, kasi kung ganito nag-improve yung mga fraudster, how much more kung ano pa yung magagawa nila in the future, ano pa yung mga maiisip nila. Parang sila yung gumagawa ng paraan pa para kung paano makapag-scam ng mga tao, which is nakakainis din yung mga fraudster na yan. Ayaw nila magtrabaho, gusto nila kumuha ng pera tsaka magnakaw ng pera ng ibang tao. So nakakainis, pero wala tayong magagawa. Nandiyan na yung mga fraudster na yan. Kailangan talaga natin maiwasan is yung hindi tayo mabiktima. Alam niyo, sa sobrang trauma ko ngayon, kapag may na-receive na ako ng mga tawag, basta unknown number siya, dinidecline ko na agad yung tawag. Iniisip ko na agad na, ay, scammer yan. Tapos may late ko na malaman, ay, yung rider pala yun, yung magdi-deliver. So, ayun, nakaka-trauma na maka-receive ng mga calls, kasi parang iniisip mo, ay, scammer na yan. Nandiyan na yung mga fraudsters, scammers sa tabi-tabi, ganun. So, ayun, nakaka-trauma ng ganitong incident. Napapaisip na ako minsan na baka inside job yan, or baka yung fraudster nasa loob din ng bangko, ganun. Ewan ko ba? Nakaka-trauma, nakakainis isipin, pero ngayon talaga, alam mo yung tipong gagawin mo yung kahit anong gawin mong protection sa account mo, pero gumagawa pa rin talaga ng paraan itong mga fraudster para makanakaw, o makapag-fraud ng mga accounts, makapang-scam ng tao. So, ayun, nakakalungkot yung mga nangyayari ngayon. So, these are the 5 lessons na natutunan ko, especially sa paggamit ng mga online banking, digital wallets. So, kung pwede ko nga lang ulit ma-rewind lahat, di ba? Ma-rewind ko na sana, pero hindi, nasa huli lagi yung pagsisisi. Pero, it doesn't mean na hinto na tayo doon. Dapat magsilbi itong incident na to bilang malaking aral para sa mga susunod pang pagsubok na mangyayari sa ating buhay.